kailan ba nagkakaroon ng martial law at paano ito gagawin? Hindi ka magandang influencer kung ganon. Magandang araw sa inyong lahat. Saan man kayo sa araw na ito, magandang araw. Ako'y natatawa kasi habang papalapit yung pinaghahandaan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, alam na ng lahat yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, lalo na maging sa ibang bansa. Marami yung kumakalat na mga hindi magagandang balita, hindi magagandang mga pinapakalat ng mga ibang vlogger na di umano ay sasabayan daw ng tawag nito, martial law. Naku, nagdideklara daw ang presidente ng martial law kasabay sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. Noong una, may nagsabi, vlogger din, na mayroon daw virus na kumakalat para lang huwag matuloy yung gagawing rally ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ngayon naman, matindi talaga itong paninira nila. Siguro ito ay binayaran. Maliwanag yan. Gusto niyang sirain ang kaisahan ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero alam nyo ba, walang martial law, wala. Fake news yan, fake news. Hindi ko alam kung yun ay binayaran o sinasadya niya para mawalan ng gana yung mga sasabay doon sa gagawing peace rally. Kasi nakikita ng marami, nakikita ng lahat na buong puwersa ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Hindi lang dito sa Pilipinas. May mga nagko-comment nga, nababasa ko na nasa ibang bansa, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na suportado nila yung gagawing kaisahan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo sa January 13. Pero may mga taong siguro hindi natin alam kung ano yung nasa isip mo. Pilit na isinisiksik nila sa isipan ng kanilang mga viewers, ng kanilang mga followers, na yung gagawing peace rally ng Iglesia ni Cristo ay masama. Yun ang isinisiksik nila. Ay, magkuhan kayo ng totoo na balita. Nagbablog ka tapos yun ang gagawin mo. Hindi ka magandang influencer kung ganon. Magpakatotoo ka. Naku naman. Alam nyo ba, sumasama ako sa mga ginagawa ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo sa paghahanda, yung pagpapanata nila. Kasi may kakilala ako, sinabi niya, sumama ka at payag din yung mga iba pang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa aming lugar, at pati yung tinatawag nilang ministro ba yun o manggagawa. Nalilito ako dun sabi manggagawa tapos sasabihin ministro. Hindi ko alam kung anong pagkakaiba nun. Basta sinabihan ako, sasama daw ako para malaman kung totoo yung paghahanda o hindi. At yun nga, confirm na talagang buong-buo na yung passion nila na magsasagawa ng National Peace Rally sa Lunes. Sa Lunes na yun. Buong Pilipinas. Sa iba't ibang dakot. Tapos ito namang mga mapanira na mga vlogger. Ewan kung baka ang habol lang ay revenue, yung kita sa YouTube, o sinisiraan ng Iglesia ni Cristo, o siguro yun, dalawa na yun. Magkakaroon daw ng martial law. Nung una sinabi mayroong virus. Wala namang pahayag ang taga World Health Organization o kaya ay DOH. Walang katibayan. Wala kayong katibayan sa mga paninira ninyo.
para lang huwag matuloy ang mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo sa balak nila na pagsasagawa ng peace rally sa Lunes. Katunayan nga, nakahanda na ang mga gagamitin sa iba't ibang dako eh. Yung mga portable na palikuran. Nandun na, nakahanda na. Tapos, yung tuwing gabi, dito sa aming lugar, dito sa aming baryo, mayroon silang sinasagawang pagpapanata. Para doon, yun ang pinagpapanata nila. Kumbaga ay devotional prayer. Mataimtim na pinapanalangin nila na magkaroon ng maganda panahon, mapayapang paglalakbay, at papunta at pabalik, at walang anumang masamang mangyayari sa araw na iyon. At sigurado ito, maitatala yan sa kasaysayan ng Pilipinas, January 13, 2025. Sigurado yan. At siya nga po pala ay nagpapasalamat ako, maisingit ko lang bago po liwanagin yung sinasabi nilang martial law. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagko-comment, mga nakakapanood sa aking video. Maraming salamat. Katunayan nga po, sumamba ako kanina umaga sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang ganda ng paksa nila. Yung pananampalataya, pagtitiwala. Yun ang nakita ko sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, buong buo yung paniniwala nila, buong buo yung pagtitiwala nila. Di ba't nangyari yan kay Abraham? Itanong ninyo sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Si Abraham ay nanampalataya, sumampalataya, buo yung kanyang pagtitiwala sa Panginoong Diyos na nangako na magiging ama siya ng isang bansa. At natupad yun. Ganyan ang mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Buo yung pagtitiwala nila, buo yung paniniwala nila. Kasi yung aral na tinanggap nila ay galing sa sinasampalatayanan nilang sugo, ang kapatid na Felix Y. Manalo, at yun din ang itinuro ng kanyang anak noong siya ang namahala sa loob ng iglesia, ang Eranio Manalo. Pero wala na siya eh. At sa pagkakaalam ko, itong January 10, yun ang kaarawan ng Eranio Manalo. Ginugunita nga nila yan. Tanungin ninyo sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun ang tema ng kanilang leksyon eh. Napakaganda, napakasarap. Kaninang umaga, sumama ako sa pagsamba nila alas 6. At yun, maraming salamat. Isinama na rin sa pagsamba nila. Ganun pala yun, pagka araw ng pagsamba, isasama na nila doon yung panata kaninang umaga. Ewan ko lang, ngayong oras na ito, hapon, kasi mayroon pa silang pagsamba ngayon eh. Ito, balikan natin yung topic ng martial law. Kailan ba nagkakaroon ng martial law? At paano ito gagawin? Balikan natin yung kasaysayan na ito sa aking pananaw lang. Noong panahon ni President Duterte, may nangyari bang martial law? May nangyaring martial law nung panahon ni President Duterte. Pero hindi buong Pilipinas. Doon sa Marawi. Tatandaan niyo 'yon? Marawi. Nagdeklara siya doon ng martial law. Bakit? Kasi yung lugar na 'yon sinakop ng mga terorista, taga ibang bansa yung iba taga rito sa Pilipinas, pero mga terorista nalagay sa panganib ang mga taga Marawi City. Hindi yung buong Maguindanao,
yung Marawi lang. Yung Maguindanao, probinsya yun eh. Yung Maguindanao, yun ang probinsya. Tapos ang Marawi ay city. Nasa Maguindanao. Yun ang lugar na nag-martial law, yung Marawi City. Kasi delikado yung mga kababayan natin doon. Nalagay sila sa panganib, nagkaroon ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Delikado yung mga ari-arian, buhay ng mga tao. Kaya nag-martial law doon. Yun ang isa. Yun isang dahilan. Tapos, kung mayroong papasok na mga taga-ibang bansa, yun nga, may mga pumasok na taga-ibang bansa na gustong sakupin. Yun nga, may mga taga-ibang bansa na pumasok, gustong sakupin yung Marawi. Kaya nagdeklara ng martial law. Sana maliwanag yun. Maliwanag sana yun. Balikan din natin si hindi pa ako pinanganak noon, panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. Natanong ko ito sa aking tatay, sa aking mga tiyahin. Totoo, may martial law do buong Pilipinas. Bakit? Noong panahon na iyon daw, laganap ang komunismo dito sa Pilipinas. Basta yun ang pagkakasabi nila. At mataas daw noon mataas ang posibilidad na magkakaroon ng problema sa buong bansa dahil sa ganon na pangyayari. Kaya nagdeklara ang presidente noon, panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. Yun ang dahilan, rebellion, nagkaroon ng rebellion. Tapos ito, balikan naman natin ang mga kapatid natin yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, magsasagawa ng peace rally. Ilang beses na bang nagsagawa ng rally ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo? Sa pagkakaalam ninyo, July 15, nagsagawa sila. Rally. Marami ang dumalo din. Yun ba ay nagdulot ng kaguluhan? Nagdulot ba ng rebellion sa ating bansa? Hindi naman na. Tapos ito ngayon, matagal pa sinasabi na, ipinahayag na nila sa kanilang istasyon. Excuse me. Sa kanilang istasyon, ipinahayag na nila. December pa lang, nagpahayag na, nagbalita na magkakaroon ng peace rally. At ngayon nga, nung bago matapos yung 2024 December, ipinahayag na nila na ngayon January 13 peace rally ang gagawin. Ito ba ay banta? May terrorism ba yun ang mangyayari dyan? Pilit kasing isinisiksik ng mga tao itong mga vlogger daw na ewan kung anong nasa isip na masama yung gagawing peace rally ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Anong masama doon? Sinuportahan nga yung sinabi ng ating Pangulo Sabi ng ating Presidente, huwag nang ituloy yung impeachment kasi sayang ang panahon. Yun ang sinuportahan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin ninyo, magbababa ng utos ang Presidente na magkakaroon ng martial law kasabay ng January 13 na peace rally. Di parang kinontra na ni Presidente Marcos yung kanyang sinabi na wag nang ituloy yun, yung impeachment. Parang niyang kinontra yung sinabi niyang yun. Kasi yun ang sinasang-ayunan ng Iglesia ni Cristo. Ay naku naman, akala ba ninyo ay
ganun lang ang ating presidente. O sige, ikaw na nagsasabi na vlogger. O ikaw na lang magpresidente. Ay naku, napuwing tuloy ako. Ikaw na lang magpresidente, yung nagsasabing magkakaroon ng virus, magkakaroon ng martial law. Kasimple lang. Kaya sana yung lahat ng mga panood dito, huwag kayong maniniwala doon. Siguro binayaran yun. Yun ang alam ko. Nakakatawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko ito, napanood ko na eh. Dumaan, nakita ko sa YouTube. Sinabi niya, uy, mayroong martial law na ibababa ang ating Pangulo. Sus, kasabay sa peace rally ng English. Hey! Alagot po ni Mudong, uy! Sabang kayong tao na eh. Ayusin mo yung pagbabalita sa yung mga pagbibigay ng informasyon sa yung mga followers, sa yung mga tagapanood. Ay, ginoo ko. Pastilan. Yun lamang po ang gusto kong liwanagin. Maraming salamat po. Sana po ay maliwanag ito sa lahat. Huwag kayong papaniwala sa mga taong wala namang katuturan yung mga pinagsasabi niya, pinagdadaldal. Gusto lang makapanira. Yung totoo ang isa sabihin ninyo, maging sa kwan lang kayo, gitna. Maraming salamat po.